Guys, good morning. Bili ko ng 3G foliar to. Ibigay ko kay Edwin yung isa, sa amin yung dalawa. Ayan, maganda to sa gulay pagka dalawang ano to, dalawang kulay to, isang green, isang pula. Yung green ito pang bata, itong kulay pula pag may bunga na yung halaman. Maaga si Haring Araw. O, tanghali lang ako. Tinanghali si Jimmy Squid. Kaya si Edwin, iabot ko lang tong gamot niya eh. Wala si Edwin. Medyo malamig itong umaga na to. Although mainit na yung sikat ng araw, naghahalo kaya nakakasipon eh. Tayong kasamang sinisipon, inuubo. Asa si Edwin? Galing siya nag-spray. Nakapag-spray na? Oo. Bigay ko na lang yung gamot. Yan. Ito yung ano, ito yung foliar 3G. Kasi ito yung pinabili niya. Okay, let's go, sago. Para sa farm 2. Ito kayang kalsada namin na to. Kailan kaya mapapasimentohan? Ulitin ko, itong lugar namin na to, itong kanto namin na to, bukod tanging ito lang hindi sementado. Lahat sementado na, lahat ng kanto. Ito lang sa amin ang hindi. Wala kasing masyadong bahayan. Alang butante. Pag ako naging mayor, gagawin kong 4 lane to. 4 lane yan, ganong kalapad. Yeah, mga bahay-bahay na yan, tama yan. Ito guys, halos kasabayan namin sa Ampalaya. Nauna lang kami ng 2 weeks. Pero sabi ni Saldi, ang pinakamataas na napitas nila dito 900 kilos. Pareho lang kami ng variety. Kaya hirap talaga yung Ampalaya ngayon. Hirap magpabunga. Ay! Pero actually yung Ampalaya na yon, kaya din ng mahigit tonelada noon. Kaya lang kasi hindi sila naglagay ng ganito. Yung kung mapapansin nyo yung gilid niya makapal kasi wala silang pamakpak na kagaya nitong sa amin na to. Napakalaking bagay po niya. Kung yung yung magkabila na to mahigit 10 bundle kaya natin pitasin dyan kabilaan. Kaya napakalaking tulong din yan. Napansin ko kasi yun nung kumapal na yung dahon nila. Sabi ko hindi sila naglagay ng pamakpak. Although extra gastos yan, pero pag namunga naman yan 10 bundle kada pitas, di ba? Ang laking bagay nun. Actually kahit dito sa harap naglagay kami. Yan, meron yan. So ito yung poste namin. Ayan, naglagay pa kami ng parang canopy siya, yung pamakpakan tinatawag namin. Kabilaan, tapos dito sa harap marami din tayong makukuha dyan. Pansinin nyo. Pansinin nyo guys kung gaano karaming bunga dyan. Papalaos na yan kaya malaking tulong din to. Kaya yung ampalaya po namin siguro matigas na yung hanggang 13th harvest o hanggang 14 maninimot na lang, puro segunda na.
Ayan, magle-letting na po tayo dito kay Saldi. Ayun sa amin, konti na lang trabaho nun, yung sa bubong na lang. Mabilis na yun, mabilis ilagay yung kaysa dito. Ito matagal. Ayun dito, i-sprayan ko na lang ng herbicide para malinis. Ayan o. Tsaka to, madamo na eh. So ayan po yung almusal natin ngayon. Longganisa, pritong itlog. Tapos sa tanghalian meron tayong ano nyo, bulig. Pesang dalag. Ayan. Parang ito yung lutong nilaga sa isda. Sa karne, kung meron tayong nilaga, dito naman sa isda pesa. Luya lang ang pagkakaiba. Mainit ang trabaho natin yan. Alas 7 pa lang. Sirik na yung araw. 7:20. I-spray tayo ng herbicide. Ito yung gamit namin, Interline Contact Herbicide to. Pwede po to sa may mga tanim. Halimbawa may tanim tayong gulay, pwede nating i-direkta. Hindi siya harmful sa halaman, pero sa damo, ayan o, anuhin ko lang to, masyado nang madamo. Kasi pagka grass cutter, ito hindi naman tayo nagtatanim dito eh. Pagka grass cutter na tubigan, 2 to 3 days lang makapal na ulit, para lang luminis na yung paligid natin. Magandang nag-i-spray nito pagka umaga, yung may hamog-hamog pa yung damo, didiretso siya sa ugat. Ilan tayo, mga 1-2 araw maninilaw na yan. Yung kasi mga may tanim talagang tinataga namin mag grass cutter. Mahirap na, although contact herbicide siya, pero mahirap na, baka madali pa yung halaman. Pwede yun pagka mga bata pa sila, pag hindi pa kalat yung ugat, pwede tayong gumamit ng herbicide. Pero kami, pagkaya namin, talagang taga kami sa grass cutter. Kain muna tayo.
So, pansinin nyo tong gilid namin na to. Ayan, herbicide po ginamit namin yan. Oh. Madilaw na yung damo. Yung buong paligid namin yan, puro naka-spray ng herbicide. Ayan, pati dun. Oh, almusal! Ay, nagre-request si Patrick. Ano, Trek? Masyado yan. Bukas. Sarsyadong ano? Dilis. 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 Liit doon. Pagbigyan si Patrick pag nagre-request ng ulam. Ano, tilapia o bangos? Bangos. O bangos, pwede rin. Para ano. Anong request mo pari? Luluto natin. Ayan. Wag lang dinuguan, Trek. Wag lang yan. Bawal sa akin. Bawal yun. Pwede rin yung pari. Bawal yun. Basta hindi nakikita. Hindi pari, bawal. Bawal yun. Wag lang bawal yun eh. Wag mong gagawin kahit walang nakakakita sa iyo. Pare. Sabi ko sa iyo. Kain po. Kain tayo. Ito yung mangkok pare ah. Shoutout muna si Paring Bong. Paring Bong Madrid, shoutout. Shoutout po. Shoutout na rin kay Ruru. Ruru Madrid. Bong. Si Ruru. Sige pare, kuha ka. Si Lolong. Yung edad ni Ruru na yun, halos yung edad lang ng panganay ko. 26. 24, 25. Kasing edad lang pala ko. Ganon? Oh, kamatis. Huwag mo sinasabi pare. Tignan mo lang sa itsura. Sagad lang. Magkakamatis na lang daw siya. Ako doon. Kawawa ka naman. Matis. Ay, sarap ng kape. Papataba namin yung sili. Sayang yung mga bunga, baka sakaling umangat ang presyo. Sa ngayon kasi mura siya. Bagsak ang presyo niya. Pero malay natin, nandiyan na yan, nakatubo na. Patubig at pataba lang naman ang kailangan. Baka biglang tumaas. Ilang bundle yung nakuha natin dito? 10? 8? Siyam. Itong konti na to guys, nakakasyam na bundle po yan. Kaya marami din. Itong kubo namin na to, in-invade na ng daga. Ayan, no? May butas, nasira na yung bubong. Nagamit naman namin to ng siguro mga 5 months 6 months. Dito kami kumakain dati, dito ako natutulog pagtanghali kasi nga presko. Yan, o, nakalilim. Kaya lang meron tayong mga experiences na hindi maganda rito. Naalala ko kasi may daga, susundan ng ahas yan. Nung nakaraan may nakita kaming ahas doon, pero hindi naman sa cobra, nakapulupot dyan. Ay, natakot kami. Binabahayan ng daga at ahas. Mamaya natutulog ka, bigla ka na lang tukain. Tsaka naka-experience ako dito ng hindi lang 3 beses, madalas. Yung kasi nga sila doon sila natutulog, ako pag tanghali mag-isa ako dito. Yung parang may sumasakal sa akin, pinapangungut ako. Merong isang beses talagang gising ang diwa ko pero hindi ko maigalaw yung katawan ko. So nagdasal ako, tapos inilaglag ko yung isang paa ko para magising yung diwa ko, para magising yung katawan ko. Ayun, nung nalaglag yung paa ko, naigalaw ko na yung katawan ko. Kaya ako nagdasal. Hindi lang 3 beses, 4 na beses. Sabi ko, tama na yun, doon na lang tayo.
Kaya ito, naabandon na to. Ito, lagayan ng gamit. Ayun na, sira na. Hinain ng daga. Gustong gusto pa naman ng ahas yung daga. Ganda sana ng pwesto niya. Sarap matulog pagka ano na yung pagkakain mo ng tanghalian hanggang alas 2, alas 3. Malamig siya, lalo nagpawid. Yan po yung dahilan kung bakit dati yung kubo namin na yon, goma lang yung ginamit namin. Kaya lang pagka katanghalian pa talagang sobrang init niya. Sumisingaw yung init niya. So yan, pinalitan namin ng talahib. Malamig-lamig siya kaysa dun sa goma. Kaya doon na kami nag-stay pagka tanghali. Doon kami natutulog. May sili oh. Dahil bunga oh. Lumate yung bunga niya kasi hindi namin napapatabaan. 2 beses pa. Yan, pangalawang pataba pa lang namin yan. Na busy tayo dito sa Ampalaya. Tsaka bumaba. Pinapatubigan lang namin ngayon, baka sakali. Hanggang hapon siguro matatapos namin tong mga bukawi guys. Pag po kasi di natali guys, pagka napatubigan matutumba. Kailangan itali. Mamaya pa rin hapon bumawat ako rin. O pwede pare dyan, saka unang natali dyan. Kahit to medyo mainit at mahirap ang trabaho eh, wala, nakangiti lang para yung halaman natin eh hindi magkaroon ng diferensya. Tansya namin eh, yung halaman namin ngayon gaganda. Lalo na yung kabila na yun, yung lakas ng pagkakalaki. Sabagay ito man, ano pa lang to eh, alas 1 linggo pa lang to. Sa kabilang linggo na ito, hanggang to na to, papaararo na tayo nun. Paararo na kami para maayos na yung daan tubig. Diretso pasingaw na rin po. Kaya kayong pinagpipidahan mo naman kaming tatlo. Kaya tayo kang ako na may dinadali no. Wala ka mo, ganda ka mo nung kabit ka mo meron na sundero. Ikaw ka mo may kabit meron bak mo. Wala kan. Oo ka. Mukhang ginawang daan tao doon pare. Na pare. Gumawa yata ng daan tao. Oo. Turo natin sa inyo mamaya. Sino kaya siya na rin dun? Makikita. Oo ka, kaganda ka mo nung ito. Ikaw ka may kabit meron bak. Wala ka. Alam mo pare tas na. Malinis siya kamaya. May wari mapurulya.
Kanya ka ng mga parcel de. Sabali. Hindi ka kaya eh. Hindi lang ginamit. Hindi ka bumalik eh. Paborito niya ulam. Kailangang buleg. Bulegis. Mga puto. Oh, tanghalian. At na kaya sili ngayon, tre. Tumas ka ako to ni. Kanya-kanya din. Nag-ihaw siya ng sili. Maangang rin yan. Oh. Naku. Kaanghang ng amoy. Ito na yan. Hindi kakainin. Tapos ang ganahan. Aamuhin mo lang. Sa uno lang yun. Unang piga na. Unang piga. Makang. Makaga. Parang yung pag naliligo ka pag malamig. Yung unang buhos daw malamig, iwasan mo yung unang buhos. Sabi nila oh. Iwasan mo din. Yaman nakaka. Malasa. Sili. Ipa. Hindi, lagyan mo tayo. Para magkaroon ng lasa. Pagsawsawan, okay. Ito na lang. Ayan, pansinin nyo yung in-spray ko kaninang umaga lang. Ayan, naninilaw na siya. Hanggang 3 days matutuyo yan. Ito hindi masyado nakabilad eh, kaya nauna to. Pero kaya nasabi ko kanina, magandang mag-i-spray ng herbicide pagka umaga yung may hamog. Kasi yung hamog niyan sa dahon, diyan dadaan yan, pababa hanggang doon sa ugat. So pag in-spray natin yung mga halo doon sa hamog, hanggang sa baba, tatamaan niya hanggang sa ugat. Kaninang umaga, ang tindi ng sikat ng araw. Buti na lang, pinagbibigyan tayo, medyo makulimlim. Naglalagay tayo ng ganito sa kay Salty. Ito kasi yung matagal. So full force tayo doon. Para pagkatapos nun, dito na lang, kayang-kaya na namin yun. Kasi yung dalawa nating kasamahan, limitado lang din ang araw nila. Meron din silang sariling tanim. Baka hanggang Saturday lang sila. So bago umabot ng weekend, matatapos natin yung kay Salty. Madali na yun dito sa taas. So habang naglalagay tayo dito, tumataas sila, konting panahon lang hihintayin natin, ka-harvest na ulit. Madali na yung trabaho pag gaganyan. Patapos na tayo sa medyo madugo. Buti nga hindi pa tayo nagtayo ng balag Pero kung nakapagbasal pa tayo ng balag, mas matrabaho. Siyempre pag gagano, magdadagdag tayo ng makakasama. Ito yung dito, maganda yung salida, oh. Kapal na.
Ano pa lang yan, 3 weeks. 20 days na sila. Ayan. Maganda yung salida, oh. Ayan, nakapatabayan. Sana tuloy-tuloy. Konting tiis na lang. Ang kainaman nito, hindi tayo nabakante, hindi tayo mababakante ng matagal. Matigas na yung 1 linggo dito, 1 linggong hindi tayo makaka-harvest. Hindi kagaya dati na inabot kami ng 3 months. 3 months walang harvest. Nasaid ako. Nasaid yung puhunan. So, pwede nang patubigan to. Hindi namin pinatubigan kaninang umaga kasi hindi pa nakatali yung bukaw eh. Kapag kasi natubigan yan, mabubuwal. So ngayon pwede na, matatag na yan. Okay. Itong kay Sal din magandang patubigan eh. Halos pantay siya. Yan, anong merienda natin ya? Kahit ano. So pizza, pabili tayong pizza kay Gian. Kahit isang piraso lang. Yan, taas niya no. Oo pag nagtatayo kayo ng balag, hanggang doon sa abot nyo, taas nyo. Kasi pagka nagkabunga yan at nagpapatubigan, bumabaw pa yan dahan-dahan. Mahirap kasi pagka bumaba yung balag tapos maghahakot ka, ang bigat ng karga mo tapos nakayuko ka, sakit sa likod, masakit sa bang, no nyo? Ako, gagapangan na nga tayo yan. Palabas na yan. Pas na, hahabol doon sa atin eh. Maganda tong taliya. Maalalaan po natin pagka maganda bunga nito, may re-recommend ako sa inyo. Tapos ito yung pagkukumparahan natin, isang mestiza tsaka isang taliya. Pag ito natalo ng taliya, hindi na ako magtatanim ng mestiza. Ay, shoutout nga po pala kay Sir June Sampang and family. Thank you po. Si parang islaw. Pagkarain na yan eh. Pagka bago siya umuwi, dumadaan siya dito. Ayun yung hanap buhay niya ngayon. Mas malakas pa siyang kumita. Buko sala, buko juice. Kausap ko siya nung isang araw, tinanong ko siya kung okay naman yung kita niya. Sabi ni parang islaw, pag daw matumal 500 isang araw. Matumal pa yun ha. Kung marami daw, pagka mainit, mabenta. Kaya daw niyang kitaan yung 1,000 hanggang 1,200. Malakas yung ano niya, yung kita niya ngayon. Aba pare, buko o kalamansi juice? Buko. Buko. Yo! Yo! Mukhang malapot pare Ako sarap. Ames. Oo. Tumino ka ng tamang. Pag nagagawi ka dito pare, kumukulimlim. Kanya-kanya. Ayan, kape ka dyan. Merong kape dyan. Mahilig ni pare islaw kape. Tatampo nga tayo dalawa na yun. Busy. Alang-alang yung pagkaganya, ayaw iwanan. Sabi ko sa inyo, hintayin nyo yung merienda eh. Sina kami. Sina kami. Bira. Kami mga. Habang may buko. Huwag mong bigyan sa inyo, busog na daw eh. Ay, si pare Isla, bigyan mo. Pare.
Oh, Gumaganti kaya. Umuusok yan, tignan mo. pare mainit. Ayoko, baka 3 araw na. Ay, din pa yan eh. Mainit na, bagong luto yan. Oh. Ayun. O, kayo pa para, oh. Oh. Yun oh. Ano? Mm. Dahil pambuko na yan oh. Parang islaw oh. Oh, dahil laman. Hindi ako marunong magsalo ka. Oh, pwede pa umulit oh. Masarap ito. Pare, tikman mo itong pizza oh. Oh, sausaw mo sa kape. Kami pinagme-merienda mo ito. Ayaw mo Oo nga. mag-merienda sa merienda namin. Oh. Kaya ito nga sa merienda namin. Ayaw sinabi mo kanina. Eh, panis nga. Bumubula raw yung buko. Siguro, 1 linggo na nakatimpla yun. Makakaapat na kami. 4 na tudling. Bukas pwede nang paandaran to. Patubig. Bukas naman. Hey! Tara na. May grupo. Bukas naman.